Thank you, God. Let us continue to praise the Lord. Lord, to you all the glory, Panginoon, for everything you have done, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. Come on, sabay-sabay po tayo pumalakpak sa ating Panginoon. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near.
Thank you, Jesus. Jeremiah 29 verse 13, kapag hinanap niyo ako inyong matatagpuan. Kung buong puso niyo ako nga hanapin. Hallelujah, Lord. Let us continue to seek the Lord, to seek His presence, and ibalik natin ang lahat ng papuri na nararapat sa ating Panginoon. Thank you, Jesus, for your love, O God. Sa kabila ng
Hallelujah, Lord. Hallelujah, God. Grabe sarap po magpuri sa Panginoon, no? Especially pag alam mo kung saan ka nanggaling at alam mo kung gaano kalaki yung pagmamahal ng Panginoon sa buhay mo. Church, share ko lang po yung verse na to. It's on Acts chapter 10, verse 15 and 28. In this chapter, it talks about Peter. Lord commanded Peter to share the gospel on the Gentiles. And we know po na it's unlawful to makisalamuha yung mga Jews sa mga Gentiles. And in verse 15, it says, "And the voice came to him again and second time, what God has made clean, do not call common." And also dun sa verse 28 po, it says, "And he said to them, you yourself know how unlawful it is for the Jew to associate or to visit anyone of another nation, but God has shown me that I should not call any person common or unclean." Tama po ba? Minsan, na-experience sa buba natin na mag-doubt tayo sa kakayahan natin just because dahil sa pinanggalingan natin or dun sa katayuan natin sa buhay. Ang hirap po tumayo, di ba? Ang hirap po talaga humakbang, especially kapag may tinatago ka. Pero sabi ng Lord dito, ginawa ka ng mali sa Lord, diniredeem ka ng Lord. Dito po, no? Sabi dito. Sorry po. Yan po, so sabi dito, sobrang natakot po tayo ma-judge ng mundo dahil ito yung nakaraan natin. And to the point na ito yung nagiging dahilan kung ba't di na tayo nagpapatuloy sa Lord. Minsan yung journey natin, alam natin, kaya naman natin, pero dahil sa takot natin na ma-judge, humihinto po tayo. Pero ito, by the grace of God, by the grace of love and mercy of God, I learned na sobrang iba po ang tingin ng Lord sa atin. He sees us as His son, daughter, and also po, He valued us like a precious gem, and also, He knows our real capabilities. Kung ano kaya natin, na minsan, yung mundo at ang sarili natin, hindi natin nakikita. Kaya I'm telling you, kahit ano pa po yung background mo, how dark it is, gaano man kadumi, Panginoon, yung pinanggalingan namin, God, alam ko, Lord, i-redeem mo, Panginoon. Ako, Lord, alam mo saan ako nanggaling, anong pamilya meron ako, pero Lord, kung babalikan ko yung 2017 na Cedric, ibang-iba na, Panginoon. Dahil yan, Lord, sa mga ginamit mo, oh God. Dahil yan sa mga life group leaders, dahil yan sa mga primary leaders na ginamit mo para usapin at mamult ako, Panginoon. Maraming salamat. Church, pray lang po tayo saglit. Hallelujah, hallelujah, Lord. Lord God, thank you, Lord God, for this opportunity, for this achievement, Lord God, to stand in the front, Panginoon. Lord, alam mo, ilang beses ko itong tinakbuhan, Panginoon, God. Pero Lord, thank you, Lord God, dahil Lord, nandito na ako, Lord God. This is an answered prayer, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. I pray, Panginoon, na Lord, maramdaman ng bawat isa, Panginoon, yung redeeming love, Panginoon, yung redemption, Panginoon. God, hindi nagmamatter kung ano yung nagawa namin from the past o ano yung ginawa namin, Panginoon, God. Pero Lord, mas nagmamatter kung ano yung ginawa mo sa cross, Panginoon. God, I pray po, God, na hawa kami heart namin, Panginoon, Lord God, kung sino man dito, Panginoon, yung may tinatago, God, I pray, Panginoon, maramdaman nila yung redemption, Lord God, yung pagmamahal, Panginoon, and Lord, there is no spirit of condemnation ang mga kagabisa nila, Panginoon. Gagamitin mo yung leaders nila, oh God. Gagamitin mo yung bawat bata, Lord God, na anak nila, even Lord, yung asawa nila, Panginoon, gagamitin mo to remind them na mahal mo sila, oh Panginoon. Maraming salamat, Lord. And Lord, I pray din po sa speaker, God, tago mo siya sa iyong likuran, Panginoon. And I pray, Panginoon, for your double portion of anointing, oh God. Lord God, to fall in this place, Panginoon. Maraming salamat, Lord, in Jesus' mighty name. Amen and amen. Makakapuna po tayo lahat.
Ayan, muli po nating palakpakan ang Praise Theater and Arts team, no? Napakagaling po ng kanilang naging presentation, no? Naintindihan niyo po ba yung presentation nila, no? So, dito po sa Praise Church, may kasama ka. Yan. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, dito sa Praise Church, may kasama ka? Siyempre, may kasama ka naman. Ang hirap naman po ng nabubuhay ng nag-iisa. Ayan. So, I believe na ito pong linggo na to, tayo po ay magdiriwang at aalalahanin po natin ang buhay at kamatayan ng ating Panginoong Jesus, no? Sa iba pong simbahan, ngayong araw na to ay araw ng palaspas, no? Na pinapakita kung paano po winelcome si Jesus Christ. At alam ko pong maaaring ang iba sa atin, nandun na tayo sa vacation mode, pero bago ka magbakasyon, no? Sana alalahanin mo talaga kung ano yung ginawa sa atin ng ating Panginoong Jesus. Pero hindi po yun yung topic natin ngayon, no? Next Sunday pa po yung Easter Sunday na topic natin. Alright, so ipagpapatuloy lang po natin yung ating series patungkol po sa Better Together or Growing Big in Small Group. Meron na po bang nag-grow big ngayon dahil siya ay belong sa small group? Pwede bang pumalakpak ng malakas? Yan, meron po akong nakikitang mga naka-t-shirt, yan, ng Grow Big in Small Group kasi I believe na ito rin po ay culmination ng topic sa iba't ibang outreaches na nagdadaos ng kanilang sermon series ng Grow Big in Small Group. Yun. So, bago ko magpatuloy, no, gusto ko lang i-welcome si Dr. Lilibet Quijano. At kung nandyan po si Pastor Lester ng Los Angeles po, no, welcome po sa inyo. Sila po ang nanay at tatay ng Praise Church, no, dito po sa Pilipinas. Sila po yung kasama natin na talagang nagtayo at tumulong sa ating pastor kung papaano po may establish ang gawain ng Panginoon dito sa Pilipinas. So welcome po Ate Lee and we look forward to seeing you, Ninang Lee. Alright, so ngayon pong umagang ito, ang pag-uusapan po natin is growing big in relationships or growing together. Yan. Pwede mo bang tapikin ulit yung katabi mo at sabihin mo, gusto kitang kasamang lumago. Yan. Especially kung mahal mo sa buhay yan, huwag naman kasamang tumaba, no? Kasamang lumago. Pag sinabi natin kasamang lumago, kasamang tumalino, kasamang yumaman, kasamang gumaling, di ba? Kasamang sumaya sa buhay. Yon. So yun yung ibig sabihin natin ng growing together or kasama nating lumago. Now, alam niyo ho, merong isang eskwelahan, no, sa University of Portsmouth sa Spain. Nagkaroon po sila ng pag-aaral patungkol sa mga halaman sa wild or sa natural environment. Alam natin na kapag ang isang halaman or hayop ay nasa wild, ito ay may harsh environment. Tama po ba? And naturally speaking, kapag ang isang halaman ay nabubuhay sa wild, lalo kung ito ay small plant pa lang or seedling pa lang, malaki ang tsansa nito na hindi mabuhay kung siya ay nag-iisa. Bakit po? Dahil po sa tinatawag nating competition or survival of the fittest. Tama po ba yon? So, ang mangyayari po sa halaman na ito, kung siya ay nag-iisa at pinapalibutan po siya ng maraming malalaking halaman, ang tendency po, yun po ang magiging kaagaw niya sa mga nutrients na kanyang kailangan para mabuhay. So, naturally speaking, ang alam nating lahat, no, kapag ang isang halaman ay nag-iisa, at ito ay bata pa at napapalibutan ng malalaking ibang halaman, ito ay mamamatay. But, contrary to that long-held belief natin, ito ang na-discover nila sa kanilang pag-aaral. They have discovered, okay, next slide po tayo. They have discovered na ang ine-expect nating mature plant or large plant na siyang, kung tutuusin, tinitignan nating papatay doon sa smaller plant, ang nagsilbing gabay or nurse ng maliit na halaman para ito mabuhay at lumago.
Okay? Yung una munang slide natin. Alright? So, ang tawag natin sa prosesong ito ay facilitation. It is when the mature plant nurses the small plant. No? Kapag ang mature plant, no, ay nag-nurse sa small plant, ang tawag po natin dito ay facilitation. So, contrary po ito dun sa akala natin na yung larger plant or mature plant ang papatay sa kanya. Yun pala, yung mature plant na yon na kahit hindi niya kauri yung halaman na yon, basta naitabi sa kanya at naging mature nurse plant siya, siya ang magiging susi para ang maliit na halaman ay mabuhay. Siya ang nagbibigay ng shade, nagbibigay ng moisture, siya ang nagbibigay ng nutrients doon sa maliit na halaman. And as a result, next slide tayo. As a result, parehas po silang lumago. And at the same time, ang pinaka naging benepisyo nito sa malaking halaman, no, siya ay nagkaroon ng capacity na mag-produce ng mas marami pang bulaklak at siya ang mas malaki ang tsansa na mag-propagate or dumami compare sa mga mature plant na hindi nag-nurse ng smaller plants. Are you getting my point? So, it is by conclusion we can say, no, na ang relationship na meron ang mature plant at ang small plant, bagamat hindi sila magkauri, ay napakaganda sa ating environment. Alam niyo po, ang sabi po ng researcher sa pangalan ni Dr. Barales, no, ito po ang naging kanyang conclusion. Sinabi po niyang, the biggest winner for this system of nursing a plant is biodiversity. Pag sinabi nating biodiversity, ang isang area o lugar ay punong-puno ng buhay at ang buhay ay talagang nagtathrive sa lugar na yon dahil sa pagbibigayan ng mga halaman, naroon ang mga iba pang hayop, no? Nagtathrive ang life sa area na yon. And the more biodiverse an area, the better chances are of long-term healthy functioning of the environment and ecosystem. Sa madalit salita, nagkakaroon ng mas magandang relasyon sa bawat halaman, nagkakaroon ng mas maraming insekto, maraming hayop, nagiging healthy sa bawat isa ang ganitong klaseng environment. Now, this is what the Lord is telling to us this morning. This is the perfect example of what kind of relationship that God wants to us, human beings. Kung ang hayop, nagagawa niyang mag-alaga ng hindi niya kauri, how much more ang tao? Kung ang mga halaman, nagagawa niyang mag-alaga mula sa kanyang mga dahon at nalalaglag na dahon, ang mga halaman na hindi niya kauri, how much more tayong mga tao na di hamak na pinakamataas na uri ng nilalang ng Diyos sa sanlibutan. Amen? We are created in the image of God. Therefore, we have the capacity, no, to nurture each other for us to grow. And in return, hindi ka mauubusan. The more you give, the more you will receive. Amen po ba? So, ito yung gustong relationship na meron ang Panginoon. And I was thinking, no, sa buhay ko po, ito po yung mga mature plant, no, na tumulong sa akin para ako lumago. Nandyan po si Dr. Lilibet, si Mami Weng, si Mami Ruth, and si Ate Princess. Nandyan din po si Ate Anel, si Ate Ja, si Ate Tess. Marami po akong mga mature plant na tinuturing ko pong nag-nurture para ako lumago. Kung nabibless po kayo sa buhay ko, I believe it is because of these people who took time to nurture me, to nourish me, to give their life to me. Amen po ba? And I pray meron ka nun. Hindi lang isa.
kundi isurround ka ng Panginoon sa pamamagitan ng iyong mga small groups ng mga taong pwedeng magpalago sa'yo. Because people are not meant to be alone. Ang sabi ng Panginoon, hindi natin kayang mabuhay ng nag-iisa. Kailangan natin ng kasama. Amen? So, pag-uusapan po natin ngayon on how to grow together. But before that, yuko muna po tayo sa panalangin. Let us pray. Lord, mold our hearts as we hear your message this morning. Siguro, Lord, kung hindi man lahat, halos lahat po sa amin ngayon ay mayroong desire na lumago sa iba't ibang areas ng buhay namin. At sa pamamagitan sana ng message na ito, makuha po namin, Lord, yung pinakatibok ng puso mo, kung saan nakikita mo kami bilang receiver at nakikita mo kami bilang giver ng nourishment para ang bawat isa sa amin ay lumago, Panginoon. Lord, I pray that you will bless and nourish each of our relationships sa marriage, sa friendships, sa life group, sa spiritual family namin. And I pray, Lord, tulungan mo po kami, Panginoon, na laging ipaglingkod ang buhay namin sa iba. Salamat po, Panginoon, in Jesus' name, Amen. Alright, sige, let us continue. Dito po sa atin sa Praise Church, tinatawag po natin ang life groups, no? Ang small groups na life groups, which means living in fellowship and evangelism. Okay? So pag sinabi nating life group, no? Ang picture po niyan ay ayan, nagsasama-sama, no? Nakikita niyo po ba yung picture na yan? And ito pa, nagkakainan, okay? At nag-aaral ng salita ng Panginoon. So, nagkakainan, nagtatawanan, nag-share ng buhay-buhay. Tapos, of course, nag-share ng Word of God. And, ang pinakamahuli, yung sinasabi nating evangelism, nag-aakay ng mga bagong kakilala, no? Ini-introduce sa small group para hindi naman mabigla na sinama mo kaagad sa church, di ba? Mas madali kasing ayain sa maliliit na grupo. So, isasama mo siya sa maliit na grupo, ipapakilala mo siya sa iyong mga malalapit na kaibigan, ipapanalangin at isi-share sa kanya ang good news ng ginawa ni Jesus. Ganun po ba ang nangyayari sa inyong life group? Kapag hindi po ganun, lapit lang po kayo sa amin kasi baka may mali, no? Dapat po ganyan ang nangyayari sa life group. But, hindi tayo magsisettle sa life group. Ang gusto ng Panginoon, ang life group ay maging lead group. Ang lead group ay kumakatawan sa lifetime engagement and discipleship. Wherein, dito, totoong nangyayari ang paglago. Do you agree? From life group, maging lead group. Anong malaking difference? Hindi lang tayo basta nag-share ng mga buhay-buhay natin dito. Dito talaga tayo tinuturuang sumunod kay Kristo. Ito ay samahan na pwede ko sabihin, no, panghabang buhay. Just like Jesus Christ, na bumuo ng kanyang lead group. Si Jesus Christ, nung nabuhay siya dito sa mundo, marami rin naman siyang naging kaibigan. Nandiyan si Martha, si Lazarus, si Mary. Diba? Madami siyang friends. Pero, binuhos niya yung buhay niya doon lamang sa 12. Kahit doon sa naghuda sa kanya. Diba? Bumuo siya ng team kung saan, pag nag-preach siya sa marami, pagdating doon sa 12, i-explain niyang mabuti kung ano ibig sabihin ng parable niya. Doon niya sinasabi kung ano yung mga tinuturo niya, ano yung value ng mga sinasabi niya. Doon niya iniiyak yung puso niya. 'Di ba? May passage sa Bible na nag-preach siya, na-offend lahat, nag-alisan. Tapos yung 12 na iwan, sabi, kayo, alis din ba kayo? Yung mga ganun, kasi kapag lead group, dito, I believe, kilalang-kilala mo yan. Dito, I believe, hindi lang yan basta team na masasabi mong, they come and go. Kasi ganito po, no? Ang picture ng life group, it's like an open door. Diba? Sabi nga ng Frozen, love is an open door. No? Kasi you just welcome people. Sama ka sa amin. Dito tayo. Masaya dito. Okay lang yon. Pero there will come a time
That you have to take seriously your commitment to that person. At kapag ang lead group, no, kapag nasa lead group ka na, meron ng tinatawag na commitment. Pakisabi na malakas, commitment. Yan. Yan ang pinakamalaking difference ng life group sa lead group. Kasi sa lead group, meron tayong commitment sa isa't isa. Hindi na tayo pwedeng labas-masok. Hindi pwedeng pag nagtampo ko, alis na lang ako, lipat ako sa iba. Hindi po pwedeng ganun. I-resolve natin yung issues natin kasi lahat tayo ay binubuo ng iba't ibang personality, iba't ibang background, no? Iba't ibang katangian, nagkikiskisan talaga. Pero yun yung beauty kung bakit nilikha tayo ng Diyos na magkakaiba. Ang pangit naman na pare-parehas tayo, di ba? Ang pangit na pare-parehas tayong Lena. Ako kung titignan ko na ang kagrupo ko din, OC din, tapos maano dun sa mga bagay-bagay, maiinis din siguro ako sa kanya. Gusto ko ako lang yung ganun dito sa grupo na to. Hindi naman. Pero I mean, ang ganda lang kasi ma-appreciate mo lahat ng katangian. Na wala ka, na meron sila. Malakas ka, na mahina siya, malakas siya, na mahina ka. Alright? So, that is the big difference. Lahat, hear me, okay? Lahat ng growing relationship requires commitment. Ulitin ko po, lahat ng growing relationship requires commitment. Kasi marami kang relationships. At hindi lahat ng relationship mo nagre-require ng commitment, maliban na gusto mong lumago ang relationship na yon. Because our relationships are meant to be deep, to be lasting, to be growing, and to be fruitful. Now, kung gusto mo talagang lumago dyan sa relationship na yan, dapat nag-e-effort, dapat may commitment, dapat walang ayawan. Parang walang pinagkaiba sa marriage relationship. Kaya nga po sa marriage, may vows. May pinangako ko sa yung gagawin ko, may papangako ka sa aking gagawin mo. At meron tayong pinapangako sa Lord na gagawin nating dalawa bilang mag-asawa. Amen po ba? Sige nga po, pumalakpak yung mga may asawa na committed sa kanyang asawa. Ayan, Lord, naririnig niyo po yung mga pumapalakpak ngayon. Char. Alright? So, kailangan natin ng commitment sa isa't isa. No? Kundi, ang relationship natin ay mawawala ng kabuluhan. Okay? Tingnan niyo po itong next slide natin. No? Ang relationship natin ay parang halaman. Yung halaman, may ugat. At yung ugat ay ang commitment. Ngayon, kapag ikaw ay may shallow na commitment sa relationship mo, we all know when a plant has shallow roots, it will surely die eventually by natural death. Right? Bakit? Walang nag-hold on sa kanya para siya mabuhay. Right? So, ganun din sa relationship na meron ka. Kapag ka shallow, yung mababaw ang commitment mo sa kanya, alam mo, hindi mo na kailangang makipag-break. Hindi mo na kailangang umalis kasi sa totoo lang, matagal ka nang wala. Alam nila yon, nararamdaman ng bawat isa na wala ng relationship. Alright? So, para hindi mangyari yan sa atin, para talaga tayong mag-grow as a disciple of Jesus Christ, we need to have a growing relationship with our lead groups or small groups or kung life groups pa lang siya ngayon. And we will choose to commit to that person or to that group of people. Amen? Again, let us say to our neighbor, committed ako sa'yo. Pwede mo ba sabihin yon sa ka-life group mo? I-chat mo siya ngayon, sabihin mo, committed ako sa'yo ah. O kung nasa GC ka, sabihin mo, committed ako sa inyo. Yan. At pagpapatunay yan na mahal mo talaga ang grupong iyong kinabibilangan. Now, let us move on. How are we going to grow together? Growing together requires 3 things. 3 lang yung bagay na pag-uusapan natin. And number 1 is patience. Okay? Sa mga naiinip, patience. Alright? Growing together requires patience. Ito yung unang description ng Bible patungkol sa love. No? Kaya lahat po ng pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa love actually. Kasi naniniwala ako, ang relationship ay nagtathrive
Hindi lang sa trust, kundi sa love. Right? Kapag walang love, parang kulang at walang buhay ang relationship. Right? So, love is patient. It is not rude. It is not easily angered. So, sa King James Version, sinabi po sa version na ito that love is long-suffering. As in long-suffering. No? Yun po yung dinescribe ng King James Version sa patience. It is long-suffering. Okay? And the secret to growing together is staying together. By the way, ito nga pala ang mga nene ko naon, no? Dahil po sa mga taong nagtiyaga sa akin, namunga ako ng 3, naging 7, naging 10, nawala yung 10, natira yung 3, nawala yung 1, natira yung 2. Pero yung 2 nanganak ng network, no? Yung isa nanganak ng network, yung isa ay nagpapa-under sa isang network. Alright? So purihin ang Panginoon. Kung nakikilala niyo pa po sila dyan, no? Alright, so the secret to growing together is staying together. Do you agree? Hindi po pwedeng halaman ka, palipat-lipat ka ng paso, hindi ka lalago. Tama po ba? Ganon din po tayo bilang tao. Kung saan ka nilagay ni God, dapat doon ka lumago. O pwede din naman na baka hindi mo talaga feel yung grupo na yon. Pwede naman pong lumipat, pero once lang. Pero let's say, nakatatlong lipat ka na, teka muna, parang hindi na yung life group mo may problema. Tanong-tanong din tayo sa sarili natin, ano ba problema sa akin? Kasi kung nakatatlong lipat ka na, baka ikaw ang may problema. Hindi na yung grupo na yung sinasamahan. Tama po ba? So, ang gusto lang nating sabihin, let's say meron tayong small group, no? So, may mga bagay kang ine-expect, pagkatapos hindi nangyari, alam mo, stay ka lang. Kasi kagaya mo, inaantay lang din sila ng Lord mag-mature. No? Kasi ikaw din naman pinagtiyagaan ka lang. Alam niyo po bang ang bawat isa sa atin dito ay bunga lang ng mga taong nagtiyaga sa atin? Alam niyo, natatandaan ko po nung, wala po akong picture kasi ni Ate Anel. Si Ate Anel po ang una kong cell leader after po na magbiyak kami na ginawa kaming mga small group, no? So si Ate Anel po, mahina po yung pandinig niya. Hindi niya po alam na mahina yung boses niya. Kasi medyo mahina siya magsalita. Siguro dahil sa hearing impairment niya. So, totoo lang, wala akong maintindihan doon sa sinasabi. Opo na lang ako ng opo. So may mga times din na nai-Indian ko siya, hindi rin ako nakaka-attend. Pero alam niyo ho, bago ho siya umalis papuntang Davao, alam niyo, hindi ko makakalimutan yung trinit niya kami sa solarium, pinakain niya kami, tapos binigyan niya ako ng kasi mahilig po siya sa mga crafts, no? So magaling po yung kamay niya, binigyan niya ako ng kakaibang notebook na parang dahon-dahon, ganun, gandang-ganda ako. Tapos pinag-pray niya ako. At isa dun sa mga prayer niya, na sana lumago ako bilang Kristiyano sa Praise Church, sa PCF. PCF pa po yung tawag noon. Hindi ko po makakalimutan yung heartfelt message niya na yun sa akin. And right now, naniniwala ako na marami ring tao ang pinadala sa'yo ng Diyos, pinagtiyagaan mo, at ikaw pinagtiyagaan ka din. Kaya, sakto lang, di ba? Parang walang dahilan para hindi natin i-practice yung patience sa isa't isa. Kasi kung walang nagtiyaga sa'yo, wala ka dito ngayon. No? Sabi mo sa katabi mo, thank you, bes. Buti na lang nagtiyaga ka. Thank you sa asawa mo, no? Na buti pinagtiyagaan ka. Okay? So, kung minsan makaka-encounter po tayo ng mga misunderstanding, pero sana matutunan din po nating mag-overlook ng mga maliliit na offenses sa atin ng ibang tao. Sabi po sa Proverbs chapter 19, sabayan niyo po akong bumasa. A man's wisdom gives him, it is to his glory to overlook an offense. Ibig sabihin, ang isang tao daw po na matalino, hindi madaling mapikon, hindi madaling mainis,
hindi mapagpatol, di ba? So katalinuhan po yun eh. Kapag ka ikaw ay patient, kaya yung mga taong patient, sa totoo lang silent. Yung mga taong may wisdom, di ba sabi nga nila, binabato na, pero tahimik lang, hindi maingay. No? Kasi nga, alam niya kung ano yung dapat niyang patulan na issue. Alam niya kung ano yung battle na dapat siyang ma-engage. Alam niya yung mga laban niya lang sa buhay, di niya lahat pinagpapapatulan. At alam niya rin, kapag itong tao na to, nasasaktan to, kaya to ganito, nananakit din. Di ba? Alam niya kung paano niya, paano ba sabihin? Paano niya i-regulate ang kanyang emotion at kung paano niya pakikitunguhan ang taong yun. Alright? So, again, love is patient. If you are not being patient, then maybe you are loving less or having no love at all. Amen po ba? Kaya kailangan po nating i-develop ang patience natin. Alright? So, walang mapipikon ngayon Walang mapipikon. Pangalawang bagay is truthfulness. Growing together requires truthfulness. Love rejoices in the truth. Love rejoices in the truth. Ang pag-ibig ay nagsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Parang nasa husgado lang tayo, no? And sometimes, love means confrontation. Alam ko sa mga kabataan dito, isa sa mga chat na ayaw ninyong marinig sa inyong mga leader, yung, "Nak, usap tayo mamaya." Naku po, pag yan na yung nababasa nyo, sinisinso nyo lang, or hindi nyo talaga binubuksan yung chat na yon, no? Binabrowse lang dun sa sa notification. Pag alam nyong ganun ang chat, nagpapalpitate na tayo. Kahit di tayo uminom ng kape. Tama ba ako doon? No? Pero ganun po talaga. May mga bagay na kailangan nating malaman kahit ayaw nating marinig. Di ba? Kasi yun naman talaga ang totoong nagmamahal sa'yo. Yung sasabihin niya sa'yo ang katotohanan kahit na ayaw mo itong marinig. However, we have to be tactful about being truthful. Are you getting my point? Sa totoo lang, feeling ko, hindi problema ng Praise Church yung confrontation. Maraming confrontational dito. Alam niyo yan, no? Lalo na kung ikaw ay leader. Pero of course, this is for everyone, by the way. I am not just saying na ang mga truth teller lang natin, leaders natin. A member can also be a truth teller to her or his leaders. No? Ako, truth teller ko si Ate Tess. Kaya naniniwala ako pag sinabi ni Ate Tess, minsan lang kasi magsalita si Ate, so alam kong totoo yung sinasabi niya. No? At marami pang iba. Of course, yung mga leaders na narito, no? Mga kasama ko sa primary leaders, sa Eagles, yan, mga truth teller. At kailangan natin ng truth teller. Totoo naman po yun. Pero, hinay-hinay lang sa pagsasabi ng totoo, mga kapatid. Okay? Kasi minsan nakakasakit din. Alright? Ito po yung sinasabi ng Bible sa pagiging truth teller natin. Next slide tayo. Okay. Ephesians chapter 4, verse 15, sabi, "Speak the truth in a spirit of love." Ulitin natin "Speak the truth in a spirit of love." Kapag sinabi natin ang katotohanan, make sure that it is in a spirit of love. Okay? So, yung level po kasi, ganito po yan, no? Yung level po ng correction natin sa kaibigan natin or sa nililid natin or sa mga taong involved tayo ay nakadepende sa lalim ng pagkakakilala natin sa isa't isa. Hindi po pwedeng pagsabihan mo ng napakalalim na bagay, na issue. Kunyari, i-confront mo yung issue, 2 beses pa lang siyang uma-attend ng life group. Ano sa tingin mo ang mangyayari sa taong yun? No? Baka isumpa ka niya, mumurahin ka niya araw-araw. Hindi pwede.
Hindi po pwede. Pero pag nasa lead group ka na, tapos nagtatampo ka pa rin, or parang, hindi ko naman sinasabi pa nagtampo mali agad, no? Kasi pwede kasing makatampo yung manner nga ng kung paano mo sinabi yung gusto mong sabihin tama, no? But my point is, nagkakatansyahan na kayo kahit papano. Kasi nga, matagal mo na siyang kakilala. Are you getting my point? So again, yung level ng correction natin sa isang tao ay nakadepende sa lalim ng relasyon na meron tayo sa kanya. Hindi natin pwedeng i-discuss yung sweldo niya, yung tithing niya, no, yung relationship na meron siya sa kanyang asawa kung hindi pa malalim ang kaugnayan mo sa kanya. Make sure na kapag establish tayo ng malalim na relationship para ma-address natin ang mga issues na alam natin at nakikita natin na dapat niyang mabago sa kanyang sarili. And it must be done in the spirit of love, which I believe most of us forget to do. No? Hindi natin nagagawa in a spirit of love. Ako, hindi ko na pagpaalam to, pero nung pinag-aaralan ko, no, I remember a classic example. Nung meron akong disciple, no, actually si Yvonne. Si Yvonne, napakamasunurin na disciple. Wala yata akong sinabi sa kanya na hindi niya sinunod or walang word ng Panginoon na na-release through me na hindi niya talaga finalo. Even in her relationship, no? Pero may isang time na she questioned my advice. It was about going out of the country with boyfriends and in a group, no? So grupo sila. So nagpapaalam siya. Pero ang sabi ko sa kanya, no. Kasi hindi pa naman kayo mag-asawa. So, syempre si Michael na yun, no? Huwag na po kayo mag-isip ng iba. Okay? At graduate na siya, no? Hindi na siya estudyante. Okay? So sabi niya, alam mo, naalala ko kasi yung scene na yon. Nakaupo kaming dalawa. Di ko alam kung sa taas yun ng church natin sa Matang Tubig o sa bahay namin. Sabi, ano kasi naiintindihan ko naman eh. Pero, hindi ko lang, sabi niya, naiintindihan ko yung gusto mo, concern ka sa akin, pero hindi ko lang kasi maintindihan kung bakit bawal. Yun ang sabi niya sa akin. Very Yvonne. Okay. Sabi ko lang sa kanya, anak, kasi para kitang anak. Halimbawa yung si Lorichel, si Leora, si Lucas, i-release mo siya kasama yung boyfriend o kahit grupo sila na magkakaibigan, out of town, overnight, nang hindi sila under ng covenant ng marriage, hindi ko talaga papayagan kasi yun yung values ko. Sabi ko, anak, kasi halimbawa pinayagan kita, alam mo, balang araw, mawawalan ka ng moral ascendancy. Nasabihin sa life group mo, huy, huwag kayo mag-overnight. Kung ikaw faithful, naniniwala ako faithful ka, pero hindi mo dapat pagtiwalaan ang sarili mo kasi mahal mo yung tao na yon, maraming pwedeng mangyari na hindi natin alam na mangyayari dahil ang temptation ay nasa paligid lang. So, my point is, how are you going to correct another lady in your cell group if you yourself has done it? Let's say yung tao na yon, yung under mo, ay talagang promiscuous. Yung wala siyang pakialam, di ba? Sama dito, sama doon. At alam mo, dangerous sa kanya. Ikaw kasi responsible ka, alam mo sarili mo. Pero paano yung iba? Tapos, bakit mo ako i-correct? Ikaw nga, lumabas ka, ganyan. To cut the long story short, I believe hindi siya sumama. Tama ba? Alam ko hindi siya sumama. So, naintindihan, hindi ako sure. No? Sure ako, no? Sure ako na hindi siya sumama. But that's the point. That's the point. It is okay to discuss. It is okay to rebat. Diba? Pero we need to tell the truth in love. Nagtampo ba siya sa akin? Siyempre, correction yun eh. Meron bang correction hindi masakit? Of course, masakit. Pero dahil mahal mo yun, okay, hindi ganun kasakit. Hindi siya parang breaking. Breaking to the point na you have destroyed my life, you have
you have destroyed my morality. Hindi ganong pain ang nararamdaman ng tao, kundi yung pain dahil she needs to yield to something that she doesn't understand yet. Kuha po ba tayo? So ang point natin, kailangan nating ipaunawa ang mga bagay na ito sa ating mga inaalagaan at tayo rin bilang kasama sa grupo na ito. Alright? So, paano ba natin sasabihin sa isang tao ang mga bagay na alam nating ayaw niyang marinig, pero kailangan niyang marinig? Ito po yung mga points under truthfulness. Okay? Number one is to check your motives. Balik natin doon, no? Sabi dito, there is no truth without trust, and there is no trust without truth. Kailangan pinagtitiwalaan mo yung tao na yun. Kailangan yung taong pagsasabihan mo ng katotohanan ay pinapayagan ka niya na makialam sa kanyang buhay. Kailangan yung tao din na yun ay willing magpakorek. There is no truth without trust, and there is no trust without truth. Okay? So, punta tayo kung paano natin dapat sabihin lovingly yung correction natin sa ating mga inaalagaan. Okay? Number one is, alam mo, ayaw talaga. Okay? How do you confront somebody with the truth? Number one, check your motives. Okay? Check your motives. Bakit? Ito po yung tanong na dapat nating itanong sa ating sarili. Bakit ko ba kailangan kausapin ang taong ito sa isyong ito? Yan. Nakuha niyo po? Bakit ko ba siya kailangan kausapin? Bakit ko ba kailangan kausapin ang tao na ito tungkol sa issue na ito? Kakausapin ko ba siya kasi naiinis ako sa kanya? Kakausapin ko ba siya kasi concern ako sa kanya? Or kakausapin ko siya para ipakita sa kanya mali siya? Yun po ba ang motibo natin? So, kung i-correct man natin sila, dapat meron tayong goal. No? So, sabihin ko sa inyo mamaya kung ano yung goal natin. Pero tingnan nyo muna po itong verse na ito. Sabi po ng Panginoon dito, no? You can see the speck in your friend's eye, but you don't notice the log in your own eye. How can you say, my friend, let me take the speck out of your own eye, when you don't see the log in your own eye? You're nothing but show-offs. First, take the log out of your own eye, then you can see how to take the speck of your friend's eye. Alam niyo ho na ito pong sinabi ng Panginoon is actually a sense of humor. Pero exaggerated version. Diba? Parang nagpapatawa si Lord dito. Para siyang sarcastic dito. Kasi para niya sinasabi ganito, no? Ikaw, bakit mo inaalala yung toothpick sa mata ng kaibigan mo habang ikaw, meron kang troso ng Meralco, parang poste ng Meralco sa mata mo? Diba? Una, tanggalin mo muna yung troso mo sa mata mo bago mo sabihin, uy, may toothpick ka sa mata mo. Alright? Nakukuha niyo po ba yung point? So, ano yung gustong sabihin sa atin ni Jesus? Ito lang po, make sure hindi mo ginagawa yung mali na gusto mong i-correct sa iba. Make sure na hindi ka rin sabit doon. Kasi nga, hindi ka magiging kapanipaniwala kung ikaw mismo sabit. Sabihin mo, uy, wag kang umiinom Pero nakikita ka niya, umiinom. Sabi mo, uy, ikaw magsimba. Pero ikaw hindi ka nagsisimba. Diba? So make sure na hindi natin ginagawa. Siguraduhin natin na hindi natin ginagawa yung mali na gusto nating i-correct sa ibang tao. So ano ba ang tamang motivation? Sabi natin, check your motive. So what is the right motive? The right motive is, next slide, to help and not to hurt. To help and not to hurt. Make sure, ang goal natin, why we are correcting that person, is to help that person change for the better.
make sure na kaya mo siya kinokorek kasi gusto mo siyang gawin yung tama para mas makasunod siya sa Lord. At hindi para siya saktan. Kasi baka meron tayong correction, gusto lang natin i-point out na mali siya. Pero wala tayong goal na i-restore siya, wala tayong goal na lumago siya, magbago siya, para mas maganda yung maging buhay niya. Amen po ba? So make sure na yun yung goal natin. Now, the question that we need to be asking ourselves right now, next slide, is that, hindi yan, yung isa. Okay, wala na. Okay, the question we should be asking ourselves, am I doing this for the right reason? Okay? So, lagi po nating i-check yung ating motibo. Pangalawa is, plan your presentation. No? Pag sinabi nating presentation, hindi magpe-present ng slides, no? Ito nga pala yung mga mali mo, no? Nilagay mo sa PowerPoint. Hindi po. Pag sinabi nating plan your presentation, kailangan mong pag-isipan kung paano mo sasabihin yung sasabihin mo sa kanya kasi alam mong pwede siyang either magtampo or pwede siyang magbago. Okay? Actually, kasi itong pinag-uusapan natin can really make or break your relationships. Ang hirap kayo magsabi ng totoo. Na alam mong yung totoo na sasabihin mo, pangit na gusto mong i-correct sa isang tao. So it can really make or break a person and your relationship. Ang masagwa yung hindi mo na lang siya kinorek kasi ayaw mong mawala yung relationship. Mali rin yun. Mali rin yun, tama? Kasi hindi mo siya ginawang better person eh. Hindi ka nakatulong sa kanya para siya magbago. Okay? So you have to plan your presentation. Planuhin mong mabuti paano mo sasabihin yung importanteng sasabihin mo. How are you going to plan it? Number 1, plan when you'll say it, plan what you'll say, and plan how you'll say it. Planuhin mo kung kailan mo sasabihin, ano ang sasabihin mo, at paano mo sasabihin. Yung manner kung paano mo sasabihin. Siyempre yung ano mahalaga din. Lahat mahalaga. Yung kailan, wag naman yung yung pangbasag ka ng high moments, yung ang saya-saya ng live group nyo, tapos alam mo, may sasabihin ako sa'yo, siya nga pala yung kinonfront mo bigla. Ano, panira ka naman ng saya, di ba? Di ba? Planuhin mo mabuti, no? Wag naman yung down na din siya. Ang dami niya pinoproblema sa buhay. Saka mo pa siya kinorek. Di rin okay, di ba? So, kailangan mong tumiming. Sabi nga, timing is everything. Pakisabi na malakas, timing is everything. Okay. Pagdating naman dun sa how, alam niyo po, it's in the manner of how you say it. Nagkakatalo din minsan. Minsan kahit anong tama ng sinasabi mo, pag mali yung pamamaraan mo, or yung choice of words, alam mo, pangit din ang dating eh. Hindi rin katanggap-tanggap. Kaya siguraduhin nating naisip mong mabuti kung paano mo sasabihin. No? Ito yung sinasabi ng verse. Okay, next slide. Ikaw na nga lang. The right word at the right time is like precious gold set in silver. The right word at the right time. Timing is really everything. It is like a precious gold set in silver. Alright? So, kailangan natin talagang planuhin paano mo sasabihin, ano ang mga choices of words mo na hindi siya vindictive, na hindi destructive, but correcting in love. Pero hindi rin ako compromise yung truth na kailangan mo talagang sabihin sa kanya. Alright? So ito yung tatandaan natin kapag ka magko-confront tayo. Next slide. You're never persuasive when you're abrasive. You're never persuasive when you're abrasive. Ibig sabihin, hindi ka nakaka-convince. Hindi kasunod-sunod yung sinasabi mo kapag ikaw ay nakakasakit
Di ba? Pag sinabi mong abrasion, friction yan eh, masakit yan. Pag nakakasakit, hindi nakaka-convince. Or hindi ko rin siya gustong sundin. Di ba? Kaya kailangan ikaw ay persuasive at hindi ka abrasive. Okay? Para maging persuasive, hindi dapat maging abrasive. So the question we have to be asking tonight, today, who do you need to have an honest conversation with? Meron ba ako dyan sa slide? O wala? Who do you need to have an honest conversation with? Meron po ba? Pag uwi niyo po mamaya, sana ipaisip sa'yo ni God kung meron ba akong kailangan kausapin. Huwag mo munang kausapin. Sabi nga, plan. No? Plan your presentation, check your motives. Okay? Bago mo siya kausapin. On the other hand, huwag din tayong maging passive na meron nang dapat i-correct sa tao na yon, pero ang katwiran natin, it's not my business. Excuse me, if you have a relationship with that person, it's your business. Kung mahal mo yung tao na yon, it's your business. No? At minsan, pwede naman nating ipag-pray na mag-change siya, pero most of the time, God is using people to correct you. Hindi laging word of God lang, hindi laging pinaisip lang sa kanya ni God na, ay, kailangan ko na magbago. Self-evaluation, hindi eh. Madalas nakikita ng iba yung hindi mo nakikita. Okay? Kaya maging teachable lang po tayong lahat sa correction. Alright? And then number 3 is pray. Siyempre, pagkatapos mong maplano lahat ng sasabihin mo, pagkatapos mong i-check yung motibo mo, manalangin ka. Manalangin ka na mag-intervene si God sa inyong pag-uusap. Amen po ba? Naunahan ka ng Diyos kasi ibang klase rin ang intervention ni God. Minsan, naiisip mo yung worst. Pag nag-usap kami, I'm sure last na namin na pag-uusap to. I'm sure di na to magpapakita sa akin. I'm sure break na kami bilang life group. Okay? Pero, dahil pinag-pray mo, alam mo, lumambot yung puso ng tao na yun, hindi nangyari yung worst na naiisip mo, and mas maganda yung turnout ng events dahil nanalangin ka sa Panginoon. Amen? Alright? And then, number 3. So sabi natin kanina, patience. Number 2 is truthfulness. And number 3 is, next slide, forgiveness. Kanina pa yan. Yan. Forgiveness. So sabi natin, love keeps no record of wrongs. Ang totoong pag-ibig ay hindi naglilista ng kasalanan o ng maling nagawa mo, maling nagawa sa iyo ng ibang tao, no? It means it doesn't keep score. Hindi siya nagbibilang. Oy, 3 beses mo na akong ginanito. Pangalawa mo na yan, last mo na yan ha. No, hindi siya nagbibilang. Alright? So, forgiveness is actually the ultimate test of love. It is the most difficult act of love. Okay? Kaya mahirap talagang makipag-relationship. Di lang po sa opposite sex ha. Okay, mahirap ma-involve sa isang small group kasi may kiskisan. Pero kailangan mong paulit-ulit na magpatawad. Kasi ikaw din naman ay paulit-ulit ka ring inunawa at pinatawad ng iba. No? Kung gusto mo talagang lumago as a person, I would say, kailangan natin tiisin ang bawat isa. We have to bear each other and forgive one another just as the Lord has forgive us. Amen? So, I would like to shortly discuss what forgiveness is not. Okay? What forgiveness is not. Ito po yan. Forgiveness doesn't mean you pretend like nothing ever happened. That is not forgiveness. Forgiveness doesn't mean minimizing the seriousness of the offense. It is not. Forgiveness is not turning a blind eye on the sin. Hindi nagbubulag-bulagan. Hindi ibig sabihin na nagpatawad ka, parang walang nangyari. Hindi totoo yun. Niloloko mo ang sarili mo.
Hindi ibig sabihin nagpatawad ka, maliit na bagay lang naman yung ginawa sa akin. Maliit na bagay, niyurakan yung pagkatao mo, no? Hindi ibig sabihin nagpatawad ka, you are turning a blind eye to that sin. Hindi yon ang pagpapatawad. So what is forgiveness? Next slide. Forgiveness is letting go of the pain and resentment and leaving it in the hands of God. You are letting go and you are letting God take over what happened. Forgiveness is letting go of my need to punish you because God said, never avenge yourselves. Kaya ka nagpapatawad kasi nilelet go mo yung pangangailangan na parusahan ng tao na yon na nakagawa sa'yo ng di maganda kasi ang sabi ng Diyos, huwag kang gaganti. Okay? Next, forgiveness is letting go of the debt. Wala na siyang utang. Pag sinabi nating letting go of the debt, it means you don't owe me anything and I'm letting go of my rights to get even. Hindi niya na kailangan magbayad. Wala kang utang sa akin. Wala kang dapat bayaran sa akin. Okay? And lastly, forgiveness is seeing the offense. I like this part. Through the lens of grace and mercy. And that is what the Lord has done to us. That while He was hanging on the cross, He said, Lord, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Are you sure, Lord? Are you sure we don't know what we are doing? Of course we know. Pero ganun ka tinitignan ni God, in the lens of grace and mercy, tinitignan ka niya bilang inosenteng tao. Na dahil sa kasalanan, bulag ka, hindi mo kayang gawin ang tama. Hindi ba natin pwedeng ibigay yun sa iba? Na tayo lang din naman ay nangailangan ng kapatawaran ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? So, forgiveness is seeing the offense through the lens of grace and mercy that we ourselves don't deserve, but we are recipient of that grace and mercy. So, I would like to end with this. Ang mindset natin is this. I don't know if it's in the slide. Pakitingnan nga. Hindi yan. Okay. Listen to this. Ang mindset natin, I've been forgiven and I am going to need forgiveness in the future. And so I have to forgive you. Alam niyo ho, sa Lord's Prayer, it says, Lord, forgive us as we forgive others who sinned against us. Mahirap po ipanalangin yun. Because this is the only part of the Lord's Prayer that has a condition. Ang sabi ng Panginoon, kasi siya nagturo ng Lord's Prayer, ganito kayo dapat manalangin. And then He said, forgive us as we forgive those who sinned against us. So, ibig sabihin, every time na reluctant kang magpatawad, hindi mo binibigyan ng pagkakataon ng sarili mo na patawarin ni God. Kasi sinabi mo, in the Lord's Prayer, forgive us as we forgive. As we forgive. So, every time hindi ako nagpapatawad, dinideny ko yung sarili ko ng benepisyo na ako ay patawarin ni God. Ang forgiveness ni God is readily available to you. Kasi namatay si God sa atin while we are still sinners. While we are still sinners, it is readily available, pero ikaw mismo ang magiging hadlang not to receive that forgiveness because you did not forgive others. Kaya, sana, ito na lang po.
Regardless sa nagawa sa'yo. I'm not saying, sabi natin, we do not minimize yung mali niyang ginawa. We do not turn a blind eye. We are not saying na hindi tayo nasaktan. We are not pretending na hindi masakit yung ginawa sa atin. Pero ito na lang. I will be needing that forgiveness in the future. Kasi I myself is a sinner and I also had the tendency to hurt others. And so I have to give it to others so that I myself will receive it. Huwag tayong maging kagaya ng Dead Sea. Ang Dead Sea, dalawa yung major seas sa Jerusalem, sa Israel. The Sea of Galilee and the Dead Sea. You know, when you look at the map, the Sea of Galilee, yung tubig na nare-receive ng Sea of Galilee came from Caesarea, bumababa, napupunta sa Jordan. Siya naman, nag-give siya ng water from the river Jordan and down to the Dead Sea. But you know what? The Dead Sea only receives water and do not give water to other form of waters, land or water forms. Kaya siya tinawag na Dead Sea. There is no life existing on it. Why? Because it doesn't give. And you know what scares me? What scares me as part of this church? What scares me with each of us here that is part of Praise Church? The word offense. That really scares me. Kasi the truth of the matter is, all of us can be an offended person. Lahat tayo, we have all the tendency to be offended because we are human being. Diba? Tao tayo, nasasaktan tayo. And to be honest, marami sa atin dito do not involve themselves into small groups and life groups. Why? Because somehow they are afraid to be offended or they have been offended before. Yun po yung katotohanan. Ang sabi ng Bible sa offense, pakilagay nga yung verse, Proverbs chapter 18 verse 19, a brother offended is harder to win than a strong city. Wow. Ang strong city is built by strong walls. At sabi, ang brother na offended ay mas mahirap i-win kaysa sa strong city. Mas matindi yung walls na binibuild ng mga taong offended. And you know what the offended person do? Papapasukin niya yung mga taong sa tingin niya kakampi niya. Pero babagsakan niya ng walls yung mga taong alam niya. Hindi niya papapasukin yan. Yung mga alam niyang makakasakit sa kanya. Kasi nasaktan siya. At yun yung logic, yung sinasabi ko kanina, may tendency tayo, nung hindi pa tayo nasasaktan, what we do is to give. Ready ka mag-volunteer, diba? You are always available. You give yourself, your time, your effort, your money in helping others or being involved in the church. Pero, lumalim ang relationship, nasaktan ka, na-offend ka. Alam mo, the first sign that you are offended, you do not give anymore. Hindi ka na-a-attend, hindi ka na magbibigay, hindi ka na magpapakita, you don't give your time anymore, you don't volunteer anymore, you don't sing here anymore, you don't usher anymore, you don't see your friend anymore, you don't pray for your friends anymore. That's what offense do to us. Bakit natin papayagan na sirain tayo ng offense when we have the chance to forgive and to be healed? When we have the chance to be a truth teller, ate, Nay, Tay, nasaktan ako sa ginawa mo. You can be honest with your emotion and let God heal you, heal Him, heal the people around you, and continue to move forward. Continue to serve God, to serve others, because there are a lot of people that is hurting, just like you and me. Alam niyo ho, ang pinakapangit na picture ng isang church nung sinabi ng Bible, when the wickedness is so rampant, sabi doon, the love of many grow cold. Nakakalungkot po, di ba? When you say the love of many grow cold,
Hindi ka na nga nagvo-volunteer, hindi ka na nagbibigay, wala ka nang pakialam. It grew cold. And I just pray, wag mangyari ito sa Praise Church, na laging pag-alabin ng Diyos ang pag-ibig natin sa isa't isa, kahit nasaktan tayo. Kahit nasaktan tayo, wag mong lalahatin, kapatid. Wag naman na hindi ka na magpakita. Wag naman na hindi ka na magsisimba. Wag naman na hindi ka na magvo-volunteer. Wag naman na hindi ka na magpe-pray. Kasi after all, life is really thriving with relationship. Ganun talaga ang buhay. Ganun talaga ang buhay. We just have to accept, forgive, and understand each other. Amen po ba? So, at this point, I want to take this chance to siguro apologize. If there are people that you believe I have hurt you, patawarin niyo po ako. Kung meron kami ni Pastor na somehow leadership siguro na baka may pinagawa kami na hindi niyo masyadong naintindihan and you feel obliged, maybe this is the perfect time to say sorry. We are all not perfect and we are all deserve grace and mercy. We do not deserve grace and mercy ng Panginoon. We are all living by grace. And so, yun, may mga tao ako natatandaan na nasaktan ko. Siguro si Pastor Emer isa doon. Si Tep-Tep, si Sharina, hindi ko alam, si Beric siguro. Natatandaan ko yung mga time na meron akong encounter sa inyo na probably nasaktan ko because of my wrong choice of words, because I did not process what happened. Pasensya na po kayo. Si Ate Esther siguro, nasaktan ko rin po siya before. Sorry po. Gusto ko lang pong sabihin, finally, na ang church po natin sana mag-thrive tayo sa love. Sa love na nagsasabing, it is patient, it is not rude, it is not easily angered. Nagtathrive siya sa truth na nagsasabing, we have to speak the truth in love. And nagtathrive siya sa forgiveness na nagsasabing, it keeps no record of wrongs. Pwede po ba tayong lahat tumayo? And let us pray. Pwede mo bang hawakan yung katabi mo sa oras na ito? I know that most of us here don't belong in a small group pa din. Naniniwala po ako na this is the best time for you to grow your relationship with your church family. Alam niyo po, maliit lang po yung family ko. I remember on my wedding day, alam niyo yung table na sampuan yung silya, hindi pa namin napuno ng pamilya ko. Kasi dalawa lang kami magkapatid, patay na yung tatay ko. Tapos nanay ko lang. So 3 lang talaga kami. The rest of the seats were occupied sa side ni Pastor. But the rest of the people are my church family. And I was so happy. Kasi pinalaki ng Diyos yung pamilya ko. Wala yata akong time na nanganak ako, na ospital ako, na wala akong church family, na dumalo, umattend, at nakiramay sa amin, dumalaw sa amin. And I believe, nakakatuwa yung ginagawa ng Diyos. Pag meron kang church family, pag meron kang small group, hindi mo siya kaano-ano by blood, but He is more than a brother. He is more than a sister. He is more than someone very special talaga siya sa puso mo. Amen? So, let's be honest. The people that could hurt us are the people who are the closest to us. Pero kapatid, huwag mong sayangin yung relationship dahil lang sa offense. Matutunan nating patawarin ang bawat isa. Let us pray. Father, we thank you na kami muna yung una mong pinatawad. Thank you na ikaw yung unang nagmahal, nagpasensya sa amin, Panginoon. Thank you na ikaw, Lord, yung dahilan kung bakit kami nabuo bilang isang simbahan dito sa Praise Church.
Lord, lagi mong kahabagan kaming lahat na narito. Lahat po kami ngayon, meron kami isang goal, at yun yung i-glorify ka namin. Bawat linggo, tuwing pupunta kami dito, yung magpa-anoint kami sa'yo, mapuno kami ng presence mo, para sa paglabas namin, meron kaming maabot, meron kaming maipag-pray, meron kaming ma-win na kaluluwa sa mga outreaches at sa mga communities kung saan kami belong. Pero minsan may time para kaming sundalong sugatan. Minsan hindi kami makatayo dahil sa mga taong nakasakit sa amin or dahil sa mga sarili-sarili naming problema na pakiramdam namin wala kaming kasama. Pero ngayon, sinasabi mo sa amin sa mensahe mo, Lord, nagpadala ka ng mga tao para kami tulungan lumago. Tulungan mo kaming i-value yun. Kung meron po sa amin dito, minsan siyang nasaktan ng kanyang cell leaders, ng kanyang mga kapwa, life group leaders, members. Panginoon, tulungan mo siyang makapag-release ng pagpapatawad. And at the same time, Lord, kung meron po sa amin dito na nahihiya na siyang bumalik dahil sa kanyang nagawa, Panginoon, tulungan mo po siya na mahanap niya ulit ang sarili niya sa kanyang grupong kinabibilangan. Pabalikin mo siya sa kanyang maliit na tahanan, Panginoon, para siya lumago bilang iyong anak at mananampalataya. Panginoon, salamat dahil alam namin hindi kami makatatayo maliban sa iyo at sa mga taong pinadala mo sa amin. Thank you sa bawat taong kahawak namin ng kamay ngayon na tumulong sa amin, nanalangin sa amin, nagturo sa amin para kami maging mabuting Kristiyano. Lord, thank you so much. And I pray, Lord, na lalo kaming lumago sa relationship namin sa isa't isa at sa relationship namin sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Pwede na po tayong umupo. Wow, thank you God. Gusto ko lang suportahan yung sinabi ni Mrs. ni Pastora Lena bago ko ibigay sa mag-exhort ho. I believe this is very timely kasi lalo pa tayong palalaguin, lalo pa tayong patitibayin ng ating Panginoon. Nung last Tuesday, pumunta po kami sa Mindoro. Pero yung time din na yun, may training po ako na inaatenan. Alas 11 ang simula niya ng gabi. Easter time. So, halos 12 to 1 pa. May isang challenge doon na ang dami araw-araw may challenge. Kasi kung walang challenge, walang champion. Kung walang challenge, walang paglago. Alam mo, may isang practice po na ginawa doon. Trinay ko po talaga. Yung ice challenge, pupunuin mo yung bucket ng yelo, ilulubog mo ang kamay mo ng 3 to 5 minutes. Aba, masakit? Masakit din pala yun. Pero sabi nila, pag natagalan mo yan, ang isang malaking benepisyo dyan ay pain tolerance. Nasasanay ka sa sakit na bandang huli, hindi na masakit. So sabi ko, any pain pala ay hindi pangit. Yung pain na naranasan natin, kapag ito natagalan natin at nakita natin yung magandang bagay at pakinabang, wala na akong hindi susukuan. Kami mga lalaki, mahina ang pain tolerance namin. Ako po, gustong-gusto ko pong binubunutan na hindi ako hinahawakan ng dentista. Gustong-gusto ko nagpapalinis na hindi ginagalaw ang ngipin ko, naka-bluetooth. Pero masakit eh. So, alam nyo nung pinapractice ko po ito, sabi ko, okay ito ah. Dapat pala hindi laging sarap ang hinahanap ko, kundi ano yung mga challenges. Pare, hindi mabuti sa atin yung walang nararamdaman at walang na-encounter. Tinan mo, hanggang sa tumanda tayo, maramdamin pa rin. Ayoko naman ng ganun Gusto ko dumating ang pagkakataon na hindi ko makita sino yung, nasaktan mo ba ako? Hindi. Gusto nga kitang pasalamatan kasi ikaw ang tumulong para maging malakas ako, maging matatag ako, at maging malapit sa Panginoon. Sa una lang mahirap ang pain.
Pero eventually, kaya nga po yung iba sa atin, nagpapakulo ng tubig at inilalagay sa malamig. Ako po ngayon baliktad. Yung pinapaligo ko po ngayon malamig. Para pag nagsermon ako, buhay ang ugat ko. Sino dito yung naligo ng malamig nakatulog? Mahirap, pero sobrang tinuturuan tayo ng Panginoon. Alam nyo, ang pinakamatinding nagpapatatag sa atin ngayon, tao. Kagrupo mo. Ako po nakikita ko may awayan din sa pamilya namin, pero kami yung mga taong nagmamahalan sa isa't isa. Yung pamilya namin, yung anak namin. Sabi niya natin, pain is good. Pag natutunan natin yan, kasi pag nasaktan tayo, at naramdaman natin yan at nakinabang, wala na tayong hindi haharapin. Wala na tayong katatakutan. Wala na po tayong iiwasan. Dati po takot akong humarap sa tao. Takot ako makipag-usap sa problema. Pero ngayon, tara, usap tayo. May concern ka? Tara, usap tayo. Mag-uusap tayo na hindi nagkakasakitan. Mag-uusap tayo na plain lang. Kasi marami ko nakitang tao, may issue, ayaw makipag-usap. Paano natin masosolve yun? Pagkatapos sabi mo, mali tayo, pero ayaw natin mag-reach out. Ibig sabihin, takot pa rin tayo. Hindi pa rin tayo sanay sa pain. Hindi tayo handa sa sasabihin. At ito ang maganda sa Praise Church. Okay lang yon in 23 years. Pinagmamature lahat tayo ng Panginoon. Ang unang binabago, lalo na yung mga leaders. Kaya unawain kita hanggang sa tayong lahat ay magbago. Amen? I believe may magandang ginagawa ang Panginoon. Pwede bang puntahan yung ka-cell group mo ngayon? As simple lang. Ano po, tapikin mo yung muka. Sabihin mo, salamat sa iyo. Okay, sige. Go. Tayo tayong lahat. Napakaganda po eh. Totoo yun, sa una, hindi pa natin kaya eh. Pero pupunta tayo sa lugar, hallelujah, dahil nag-grow tayo sa relationship. Puntaan mo ngayon. Sige kasi, okay lang na nagkapit kami tayo eh. Salamat sa pag-unawa, salamat sa panalangin, salamat sa maraming bagay. Come on, kahit nga kapamilya mo. Thank you talagang merong hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Pero, yun tayo pa rin. Come on. Thank you, Jesus. Thank you, God. Wala tayong ibabagsak. Wala tayong ipapahiya. Hindi po yun ang goal. Ano po? Intentionally man yan or hindi. Pero pwedeng lahat gamitin niya para sa ating kabutihan. Amen? Wow, thank you, Jesus. Huwag nyo naman totohaning sampalin ang muka, Ang mukang iyan ang nagpatatag sa iyo. Ang mukang iyan, hallelujah, hanapin mo rin yan. Okay? Grabe po, Lord, bigyan mo kami ng katyagaan. Tulungan mo kami magsabi ng totoo na may pag-ibig. Mahal natin ang isa't isa. Walang dahilan para hindi mahalin, yakapin, at ibigin ang bawat isa. Grow big in a small group. Amen? Wow. Thank you, God. Thank you, Lord. Lahat nga po na napagpala sa sermon po natin ngayong umaga, bigay natin yung malakas na palakpak para sa Panginoon. Ewan ko ba, pang-sampu na yatang forgiveness ito ni Pastora Lena. Pero laging parang may bago at may bago at may bago. Dahil, lagi naman kasi tayong nasasaktan. Kaya kailangan ng forgiveness. Sa mga outreach, ito yung ipapractice natin. Practice natin, mag-usap-usap, magtulungan, and bless other people. Okay? O sige po, malakas sa palakpak ibigay natin sa Panginoon. Mamaya sa group huddle natin, yung ibang grupo nakalabas na, yung ibang grupo somehow nakapag-bonding na. Yung grupo nyo po, mag-bonding din po tayo. Spend natin, lalo na this week, ang daming oras para magbakasyon. Okay? Upo muna tayong lahat and let me call sino po yung mag-exhort sa atin, anak. Okay?
Ayan, ako, favorite ko ito. Ano po? Ito ang favorite ko talaga, hindi si Hana, si Mark. Ano po? Magandang umaga po sa Praise Church, God. Dako po tayo sa isa pang service natin sa pagtatites. Ayan, ako nga po pala si Mark Canlas ng Samuel Network. Short testimony lang po about sa tithing, no? 4 years ago, naalala ko nung nag-testify ako sa media prayer and fasting sa Matang Tubig. Ito po yung kalagitnaan ng pandemic. At nabanggit ko po doon na ang work ko po kasi ay accounting eh. At alam na alam ko talaga yung budget namin is kulang talaga sa amin family. Kasi yung 2020 na yon, yun din yung time na nawala ng work yung wife ko. Pero share ko lang po itong natutunan ko sa pagbibigay natin sa Lord, no? You can never outgive God. Kapag kulang ka, lalo mong ipagkatiwala sa Lord at siya ang magpupuno ng iyong kakulangan. Kahit nung mga times na nahirapan kami financially, pinili pa rin namin ibigay yung para sa Lord. And this is lead us to financial breakthrough. As I speak today, since 2020, 2 beses na po ako na-promote sa work. At kung i-compare yung salary ko nung nag-start pa lang ako sa work, ay masasabi ko talagang makalipas ang 4 years, ay 4 times din na mas pinalaki ng Lord yung sahod ko ngayon. At yung asawa ko naman na nawala ng work noon, ay magti 3 years ng teacher sa public school. At opo, pares po kaming nag-work sa government ngayon. Kung tatanungin niyo po ako kung meron po ding struggle financially, meron pa din syempre. Pero kung titignan ko yung buhay namin ngayon, masasabi ko na God bless us progressively. Bagamat malayo na yung buhay namin ngayon kaysa dati, alam namin hindi pa tapos yung Lord sa mga plano niya sa amin sa pamilya. Sa tulong at biyaya ng Diyos, alam ko na mas may bless kami ng Diyos para mas makapag-bless pa kami ng mga ibang tao. Hindi lang sa family namin, kundi pati na rin yung mga tao sa paligid namin. Thank you, Lord. Tayo po ay manalangin. God, maraming salamat po sa wisdom, sa word mo, God. God, thank you, God, sa pag-bless sa abilidad namin to produce wealth. God, alam ko, God, sa pagtatay sa amin ito, God, hindi mo to kailangan, God. Ang totoo ay, ang bawat isang may kailangan ito upang magtiwala kami sa iyo, God, not in our finances. God, sa pagtatay sa amin ito, God, give us the heart of a generous giver. Alam ko, God, na i-bless mo pa kami mas marami, God, dahil alam ko, God, na yung mga taong ibinibigay mo sa aming i-bless, God, talagang mabibless namin through you, God. God, sa pagtatites namin ngayon, God, protektahan mo lang yung business namin, yung work namin, even sa mga nag-aaral, God, protektahan mo lang, God. At lahat ng ito ay marami sa pagpapasalamat sa iyo, God. In Jesus' name we pray. Amen.